Itinaas na din ng Pag-asa sa Tropical Depression Category o ganap na ngang naging bagyo itong binabantayan nating sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Balikan na natin yan at silipin na din natin itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Kaninang alas 5 ng umaga, itinaas na din ng Pag-asa sa Tropical Depression Category o ganap na nga naging bagyo itong binabantayan nating sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ay nabigyan ng local name na Hiner o ang ating pang-pitong bagyo ngayong taon. Ang bagyong Hiner po ay nandito pa sa katubigan. Yan po ay huling namataan ng Pag-asa sa line 315 kilometers east-northeast ng Kasiguran, Aurora. Ito po ay may lakas na hangin na nasa 45 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 55 km per hour. Although nasa katubigan pa, ito pong bagyong Hiner ay may direktang epekto na sa ating bansa. Yung kanyang panglabas na kaulapan ay sumasayad na po dito po sa hilagang bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon. Nagtaas na din po ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Pag-asa dito po sa area ng Cagayan, Isabela, Quirino, kasama na po dyan ang Aurora. Nakataas din po ang signal number 1 ng Pag-asa dito po sa ilang bahagi ng Apayao, Kalinga, kasama na po dyan ang Mountain Province, Ifugao, maging dito sa Nueva Vizcaya at ilang bahagi ng Nueva Ecija. May signal number 1 din po tayo dito po sa hilagang bahagi ng Quezon, kasama po dyan ang isla ng Pulilio. Again, ito pong Tropical Cyclone Wind Signal numbers ng Pag-asa ay ang hangin na directly associated sa bagyong Hiner. Pero halos buong bansa po ay nakakaranas ng breezy hanggang pabugso-bugsong hangin dulot ng ating habagat or southwest monsoon, lalong-lalo na ang western section nito. Kaya again, maliban po sa hangin na directly associated dito sa bagyong Hiner na makaka-apekto po dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon, kasama na po dyan ang extreme Northern Luzon, mag-ingat din po tayo sa mga pabugso-bugsong hangin dulot ng habagat na nakaka-apekto naman sa malaking bahagi ng ating bansa. Naglabas na rin ang official forecast track ang Pag-asa para dito sa bagyong Hiner. Ito nga po ay inaasahan natin kumilos bahagya ng pasubsob patungo dito sa hilagang bahagi ng Luzon, dyan po sa may area ng Isabela at Aurora area. Meron tayong posibleng paglandfall or pagtama nito sa lupa bukas ng umaga. Kaya nang nabanggit natin kahapon, maaari po yung tumawid ng Northern Luzon palabas dito sa may West Philippine Sea. At maaaring sa darating na Wednesday yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantalang dahil nga medyo malapit sa lupa at tatawid dito sa mga kabundukan ng Cordillera at Sierra Madre, ito pong bagyong si Hiner ay hindi natin inaasahan na umabot sa tropical storm category habang tumatawid sa ating bansa. Posibleng if ever nandito na po yan dito sa may West Philippine Sea, yan po ay makakuha muli ng lakas. Ganun pa man, dahil nga tatawid sa ating bansa, kailangan pa rin po natin mag-ingat sa direktang epekto nito. Lalong-lalo na po dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon, maging dito sa inflow nito, dyan po sa may extreme Northern Luzon. Maliban sa direktang epekto nitong bagyong Hiner, hihila rin po ito o magpapalakas ng habagat o southwest monsoon kasama ng bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Puntahan naman natin yan. Bahagya pa nga lumakas itong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, itinaas na rin po ito ng Pag-asa sa Tropical Storm Category. Ito po ay ang bagyong may international name na Pulasan. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, ito po ay may lakas na hangin na umaabot sa 65 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot na sa 80 km per hour. Ito po ay napakalayo sa anumang bahagi ng ating bansa at sa ngayon hindi po yan natin nakikitang maglandfall or tumama sa lupa. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa line 2,125 km east-southeast ng Southern Luzon. So narito rin ang official forecast track ng Pag-asa para dito sa bagyong may international name na Pulasan. Sa ngayon nga ito po ay kumikilos pa north-northeast pero inaasahan natin na yan po ay kikilos pa-northwest patungo dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility gaya ng ginawa ng bagyong Ferdy. Meron tayong inaasahang bagyang paglakas nito pero base dito, ito ay nasa tropical storm category hanggang makarating dito sa mga isla sa katimugang bahagi ng Japan. Ito ay posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility Tuesday ng gabi or Wednesday ng madaling araw. Sasaglit lamang po yan o dadaplis dito sa kanto ng ating PAR at lalabas din ng Wednesday ng umaga. So meron pong possibility na magsabay po ang bagyong Hiner at itong posibleng maging bagyong Helen. Tatawagin po itong bagyong Helen if ever pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility.
Sa ngayon, meron din po itong chance ang hindi pumasok sa ating par dahil meron pang area na nasa labas ng ating cone of probability o circle of uncertainty. Pero sa ngayon, yan po ay medyo maliit lamang. At again, gaya ng dating bagyong Ferdy, hindi po natin ito inaasahang tumama sa lupa or maglandfall pero patuloy nitong papalakasin ang ating habagat o southwest monsoon. Kaya ang epekto po ng habagat ay magpapatuloy pa in the next few days hanggang sa weekend. So makakaranas pa rin po ng mga posibleng pag-ulan ang malaking bahagi ng ating bansa dahil sa epekto ng habagat o southwest monsoon at direktang epekto nitong bagyong Hiner. Mula ngayon hanggang bukas, meron pa rin tayong inaasahang mga posibleng malalakas na pag-ulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin dito po sa area ng Cagayan, kasama na po dyan ang Isabela at itong hilagang bahagi ng Aurora. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito po sa mga areas ng Cordillera, Ifugao, Kalinga, Apayao, kasama na po dyan ang Ilocos Norte, maging dito sa Ilocos Sur. Habang patawid po itong bagyong Hiner dito po sa hilagang bahagi ng Luzon. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito po sa area ng Nueva Ecija, Quirino, kasama na po dyan itong area ng La Union at Pangasinan. Sa ngayon, nagpapakita pa po ang araw dyan pero habang tumatawid po itong bagyong Hiner, makakaasa tayo ng degrading o unti-unting pagsungit ng panahon dyan mula ngayon hanggang bukas. Sa kasalukuyan, nagpapakita naman ang araw dito po sa malaking bahagi ng Central Luzon pero mataas po ang ating tsansa ng mga pag-ulan at posibleng scattered o kalat-kalat nga ng mga pag-ulan at thunderstorms. At mula ngayon hanggang bukas, kasabay din ang unti-unting pagtawid nitong bagyong Hiner dito sa hilagang bahagi ng Luzon, mas tataas pa po yung ating tsansa ng mga pag-ulan. Magiging maulap din ang panahon natin sa malaking bahagi ng Calabarzon, kasama na po dyan ang Metro Manila at posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan. At biglang buhos po yan ng malakas na ulan kapag meron tayong mga thunderstorms kagaya ng nangyari kagabi. Kaya mag-ingat pa rin po tayo sa mga sudden downpours o mga biglaang pag-ulan dulot ng mga thunderstorms. Dahil in a short amount of time, pag meron tayong maraming natatanggap na paulan, mabilis po tumaas ang tubig at mataas ang tsansa ng pagbaha, lalong-lalo na sa mga low-lying areas. Magiging maulap din at posible pa rin ang mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito po sa Bicol region at malaking bahagi ng Palawan. At again, yung ating concentration ng malalakas na pag-ulan ay nandito po sa area ng Palawan, particularly sa northern portion nito, maging dito sa occidental area ng Mindoro. Magpapatuloy din ang epekto ng habagat sa malaking bahagi ng Visayas. Nakakaranas din tayo ng mga pabugso-bugsong hangin dyan, dulot ng habagat at mga posibleng malalakas na pag-ulan. Lalong-lalo na sa western section nito, ito pong mga isla ng Panay, kasama na po dyan ang Negros Islands. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa malaking bahagi ng Mindanao. Although nabawasan yung ating mga pag-ulan sa eastern section nito, meron pa rin tayong mga posibleng malalakas na pag-ulan dito sa northern Mindanao, sa Zamboanga Peninsula, kasama na po dyan ang Sulu, Basilan at Tawi-Tawi, maging dito sa ilang areas ng BARMM at Soxargen area. So again, magpapatuloy po ang mga pag-ulan dulot ng habagat o southwest monsoon na pinapalakas nitong bagyong Hiner at ng bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, yung pong bagyong may international name na Ulasan. Kaya doble ingat pa rin po tayo, especially po dito sa mga areas na nakakaranas ng tuloy-tuloy ng mga pag-ulan nitong mga nakaraang araw pa. Maliban dyan, paghandaan din po natin ang mga posibleng epekto ng pagtawid ng bagyong Hiner dito po sa hilagang bahagi ng Luzon mula ngayon hanggang sa mga susunod na araw. Mamaya, tabayanan po muli ang ating update para dito sa dalawang bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.